whose words I know could not begin to tell just how much Jesus really means to me. For He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus says to me. I stand amazed when I think that the King of Glory should come to dwell within the heart of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am. For He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything that my soul ever longed for, everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Amen. Praise the Lord. I hope you are blessed by testimonies. Amen. Ang katapatan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Salamat sa special number. Amen. It's Jesus is wonderful. Jesus is amazing. Amen. You will amaze the blessing of God. No? If Jesus is to you, if Jesus is to me. Amen. Praise the Lord. Okay, salamat po sa Panginoon. And praise God for our great service kaninang umaga. Salamat sa mga kasama natin kaninang umaga. Amen. And salamat din ngayong hapon, no? Kasama natin ngayon si ang kamag-anak ni Nanay, no? Si Nini Iba Orcasitas, ano, Cipriano
dyan sa Novaliches, Quezon City. Kasama ko rin ang aking kapatid, no? Si Lilith Alvarez, Barona Alvarez. At kasama ko rin ang aking nanay, no? Nanay Libring. At binabati ko po sila ngayon, no? Ng magandang gabi, no? Kamusta po sa inyo dyan sa Antique. Amen. Praise the Lord. Alright, salamat po sa Panginoon. We come now to the most important part of our service tonight. Amen. The preaching of the Word of God. Amen. Okay. At salamat po sa mensahe kaninang umaga. Paano tayo maging masaya sa gitna ng pandemic na ito? Sa gitna ng crisis na ito, paano tayo maging masaya? Ano? At dito muli tayo sa John chapter 6. No? Okay, John chapter 6. Verse 1 to 14. This is a familiar story that we read today. Amen. Ilang beses na po natin narinig itong mensahe, no? Pero makita natin, no? Ay makakuha muli tayo ng another blessing tonight through this wonderful story, no? The old story of Jesus, no? Okay, sa chapter 6, 1 to 14. Nasaan ba? 1 to 14. 13. Yan. 13 lang, 13. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay natin basahin ng verse 1, chapter 6 ng John. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. A great multitude followed him, because they saw miracles he did on them where diseased. And Jesus went up into the mountain. There was sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jew, was nigh. And Jesus then lifted up his eyes, and saw great company come to him. And he said unto Philip, Whence shall we buy bread, that this may eat? For this is the said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered, 200 penny of bread is not sufficient for them, that every one of them that take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. What are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Then there was much grass in the place, so the men sat down in the number of 5,000. And Jesus took the loaves, and he given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them, and were set down, and likewise the fishes, as much as they would. Then they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, and nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above, unto them that had eaten. Okay, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo mag-pray, tayo dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa muli sa aming kalagitnaan. Thank you for our great service kaninang umaga. Thank you for your word. Thank you for your message, O God. And tonight, you give us another message for us. At dalain ko, Panginoon, maging blessing ito sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya bless us tonight. Bless your servant that you are going to use tonight. And make me a blessing, O God. And send us revival, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask in Christ's name. Amen. Dito po, makita natin. Familiar itong story. At makita natin, mayroong diretso ang salita, mayroong problema. Mayroong problema rito, mga kapatid. He's a great problem arise. Amen. Ang title na minsan natin ngayon, When Great Problem Comes. Yan ang katanungan. Pag dumating ang malaking problema, ano ang gagawin ng Kristiyano?
Amen? This is a well-known story, the feeding of the 5,000 men. Pag sinabing men, not included women and children. Oo. If we count this is multitude, it's almost 25,000 people. No, ito isang evangelistic meeting of the Lord Jesus Christ. Thousands of people, no, heard the gospel, no. At makita natin pagkatapos na pangaral ng Panginoong Kristo, no, nakita niya mga tao ay marami pang dumarating, no. At dumadami mga tao, no, at kailangan nilang pakainin, no, on that moment, no. Kaya mga kapatid, mayroong problema. Oo. Napakaraming taong kailangan napakainin. Oo. Napakarami. Thousands of people, mga kapatid. Multitudes of people. Oo. So makita natin, mayroong problema. At tinanong ng Panginoon si Philip, ang kanyang disciple, si Philip. No, so sabi ni Panginoon kay Philip sa verse when shall we buy bread this me eat, no, sa verse 5, tinanong siya, and he said to prove himself and knew what he would do, and Philip answered, 200 penny of bread is not sufficient for them, that every one of them to take little. Amen? Okay, tinanong po si Philip, no? Tinanong si Philip, ano ang gagawin? Saan tayo bibili ng tinapay? Napakarami. More than multitudes of people para makakain. No? This is a great problem comes. Great problem arise. Amen? May crisis, mga kapatid. No? Great people in a great need. Oo. Yan, mga kapatid, ang tanong. Oo. Great need. Problem, mga kapatid. May malaking problema na sa kanilang inaharap. Amen? Whence buy bread? No, saan? No, yan ang mga tanong natin minsan. Amen? Pag may mga problema, saan tayo kukuha? Saan ang resources? No? Saan tayo kukuha? Saan tayo uutang? Saan tayo makadiskarte? Yan. Saan tayo ang tawag niyan? Raket. Ayun. Kung ano-anong gagawin natin. No. Pero sinubukan ng Panginoon si Philip. Ang sabi ni Philip, 200 penny of bread. No. Penny of bread. Ito ay denaryo. Bibilihin, no? 200. Ito lang ang karami ang tinapay na dapat mabili, pero hindi sapat. Sabi ni Philip, no? Sabi ni Philip, 200 is not sufficient. No, ang 200 penny of bread na bibilihin hindi sapat. Hindi sapat sa ganitong karami. Oo, hindi sapat para makakain ng lahat ng tao na ito. Amen. So may crisis, may problema. So, yan ang karamihan ng complaint natin. Yan ang mga reklamo natin. So, pag may mga problema, ang sasabihin natin, hindi ito sapat. Kulang ang aking sweldo. Kulang ang aking kita. Kulang pambayad sa utang, kuryente, tubig, bigas, gatas. Lahat ng as. Wala. Kulang. Hindi sapat, sabi ni Philip. Di ba ganon? Oo. Hindi pa natin hawakan ng pera. Sasabihin natin, kulang na. Oo. Hindi pa nahawakan ng pera, nautangan na. Oo. Nakareserba na. Saan tayo kukuha, mga kapatid? Oo. Saan? Oo. Kulang. Sabi niya, is not sufficient. Sabi ni Philip, not sufficient for them, to everyone to may take a little. Amen. Oo, kahit anhin mong hati, to take a little. Oo, anong gawin yan? Kahit anong gawing polvos ng tinapay, hindi kasya sa kadami. Oo.
Kahit gawing giniling ang tinapay, hindi pa rin kasya. Kahit anong gawing mathematics ang gagawin, may square root, may divide, may multiplication, hindi kasya. Kahit anong formula ang gagamitin mong klaseng mathematics, kahit anong galing kang mathematician, hindi kasya sa ganong karaming tao. Yan ang sabi ni Philip. Amen? Kaya ganun tayo, amen? Ganun karamihan sa atin. Oo. Hindi pa nakarating, kulang na. Oo. Naka-reserva na. Oo. Para ito sa tubig, para sa baon ng mga bata, para ito sa tubig, kuryente, renta ng bahay, wala nang matitira, mga kapatid. Sabi na, si Andrew naman tinanong, sabi na si Andrew, kapatid ni Peter, no? Simon Peter. Sabi niya, meron ditong bata, isang batang lalaki, may dalang 5 tinapay, 2 isda. Oo. Pero ito, karip papiranggot lang. Oo. Kapiranggot lang ito sa karaming taong yan. Hindi pa rin sapat, mga kapatid. Ibig sabihin, ang mga disciples ay walang solusyon. Amen? Walang solusyon sa napakalaking problema, sa napakalaking pangailangan. Walang solusyon. Amen? Walang solusyon. Mahirap ang problema na walang solusyon. Pag ang problema walang solusyon, ano ang gagawin? Huwag mong problemahin. Amen? Walang solusyon eh. Bakit mo problemahin? Wala namang solusyon. Kundi huwag mo nang problemahin. Amen? Bakit mo problemahin? Wala namang solusyon. Pag may solusyon na, huwag mo pa rin problemahin. Bakit? May solusyon na. Kaya wala talagang problemahin. Kahit may krisis, wala kang problemahin. Amen? Oo. Ang mga disciples, na problema pa. Amen. So dito, malaking problema. The people was in a great need. Amen. What? When great problem comes, ano ang gagawin? Amen. So number one point. Amen. Oo, number 1. Oo. Ito ang sagot. Pag mayroong malaking problema na darating, Pastor, wala akong problema ngayon. Maybe tomorrow, next month, next year, great problem comes. So, alam mo na ang gagawin. No? Ano ang gagawin natin bilang mga anak ng Diyos? Amen? Oo. Iba ang gagawin natin. No? Ito, number 1. Number 1, pag mayroong problema na darating, number 1, remember the previous blessing. Amen? Remember those answered prayers. Marami na tayong answered prayers. Oo. Bubuksan mo ang iyong notebook, may pizza dyan, lagyan mo ng answered prayer. Oo. I-review mo. Review the previous blessing. Yan ang number 1. Pwede naman, remember. Review. Yan ang mga synonyms. Ikaw na bahala dyan. Recall the previous blessing. Oo. Kaya mamili ka sa word na yan. Remember the answered prayers. Remember the answered blessing. Remember the previous blessing. Amen. Ito si Philip, si Andrew, at ang mga disciples, mga kapatid, nakakalungkot, mga kapatid, they forgot the answered prayers. The previous answered prayers. Amen? Nakita na nila kung paano gumawa ang Diyos ng mga milagro. Nakasakasama nila ang Panginoon. No? Nakalimutan nila ang mga nakaraang pagpapala ng Diyos. Nakalimutan nila ang mga milagro ng Diyos. Mga himala ng Diyos. Nakalimutan na nila. Amen? In fact, the feeding of 5,000. No, this is the 4th miracle of Jesus Christ. Pang-apat na ito. Amen. Ibig sabihin, may 3 ng previous blessing, mga kapatid. But the disciples forgot the previous answered prayers. Previous blessing. Amen. Ano ang mga nakaranasan nila
sa mga milagro ng Diyos, kasama sila ng Panginoon, kung paano ng Panginoon, He made water into wine. Amen? Kasama niya yan. Nang umatin sila ng kasalan, ay nangailangan doon ng wine, mga kapatid. Kailangan ng inumin. Ang wine dito ay hindi naman talaga alak. It's a grape juice na ngailangan. Oo. Pero mga kapatid, yung ilang drum na tubig ay Jesus turned water into wine. That's miracle. Milagro ng Diyos, mga kapatid. Nakita ito ni Philip, nakita ito ni Andrew, nakita ito ng mga disciples, nakita ito ni Peter, mga kapatid, kung paano nagmilagro ang Diyos sa mga bagay na ito. Oo. Pero nakalimutan nila ang ginawa ng Panginoon. Yung makita natin ang batang lalaki na may sakit, pinagaling ng Panginoon. Yung lumpo, mga kapatid, na pinalakad ng Panginoon, mga kapatid. And ito ngayon, the feeding, mayroong problema, the feeding, kailangan makakain ang mga multitude, mga kapatid. Pero mga kapatid, nakalimutan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. They forgot God's miracle. Amen? Oo. Pag may krisis, alalahanin natin ang mga answered prayers. Kaya nga maganda, mayroon tayong prayer list. Mayroong nakalagay dyan, pizza. Kailan mo sinimulan ang prayer? Kailan nasagot ng Diyos ang answered prayer? Amen? O, kaya nga ako, lahat ng mga prayers ko mayroong petsa kung kailan sinagot ng Diyos para maalala ko ang kabutihan, maalala ko ang katapatan ng Diyos, maalala ko ang milagro ng Diyos, mga kapatid, sa mga kasagutan ng ating mga panalangin. So we need to remember the past blessing, the answered prayers, mga kapatid, that we received previously, mga kapatid. Alalahanin natin, mga kapatid. Oo. Kasi pag may problema, madali tayo makalimot, mga kapatid. Kaya nga madali tayo ma-discourage, madali tayo mag-alanganin, madali tayong ma-depress, madali tayong ma-disappointed, mga kapatid. Dahil nakalimutan natin ang mga nakaraang pagpapala ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Amen? Oo, hindi pa natin napasalamatan ang Diyos. Oo. Yung sapatos na sira-sira na, ay answer prayer na, ay naghahanap ka na ng kapalit, pero never mo napasalamatan pa ang Diyos. Oo. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa mga previous blessing ng Panginoon. No? Marami na tayo natanggap na pagpapahala ng Diyos na hindi po tayo pinabayaan sa panahon ng krisis, mga kapatid. Sobra-sobra ang mga pagpapala ng Diyos at ngayon may problema kang hinaharap, nakalimot ka na sa Diyos. Amen? Oo. Balikan natin ang mga nakaraang pagpapala ng Diyos. The previous answered prayers. Balikan natin yan. At umawit tayo ng count your blessing. Name them one by one. Say what the Lord hath done. Yan ang awitin natin. Oo. Huwag mong bilangin ang mga utang. Huwag mong bilangin ang mga babayaran. Mga kapatid, hindi ka makatulog, ma-discourage ka, ma-depress ka. Pero pag bilangin mo ang mga answered prayers mo, ikaw ay ma-encourage, ma-revive, mga kapatid. Yan ang kailangan natin. Pag mayroon kang hinaharap na malaking problema, remember the answered prayer. Alalahanin natin ang mga blessing na natanggap natin. Remember mga previous blessing ng Diyos. Ito kaya binigay ng Diyos. Ito kaya din ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Unti-unti i-bless ka ng ating Panginoon. Oo. Dati, nagsimula tayo sa motor. Ang hirap magkuha ng motor. Oo. Nahirapan tayo. Walang nagtitiwala sa pagkuha ng motor. Praise God. Binigyan tayo ng tricycle. Binigyan tayo ng jeep. Yung biro mo ang jeep na yan, mga kapatid, ay binili natin yan. Wala tayong inawakang pera.
Oh, praise God. Oh. Pero naniwala tayo na kayang ibigay ng Diyos sa atin. So, yung jeep natin, magandang historya niyan. Dumaan sa mission house. Sinilip ko sa bintana. Mukhang maganda yan Bantayan mga joka, pagbalik. Pag-pray natin yan. Isang araw dito na yan. Binigay ng Panginoon. Hinanap ko yung may-ari. Sabi ko, binibinta ba yan? Opo. Magkano? Ito. Sige, ito ang down payment. Bili parking mo na doon. Kailan mo babayaran? Next week. Pero wala tayong nawakang pera. Praise God, nabayaran natin. Buti naman, nagtiwala. Bayaran kita. Bakit? May pera ko. Sa taas, wiwithdrawin ko. Amen. Praise God, binigay ng Diyos. Remember the previous blessing. Amen. Kaya I believe na ibigay ng Diyos muli ang L300. Amen. Binigay na nga ang inubay. Ng Panginoon. Mahirap mga kapatid. Kung alalahanin ko, ang hirap kumuha ng ganyan. Maraming mga interview. Kung ano-ano pang mga hinihingi. May mga bank book, may mga account, may mga ano-ano pa. Praise God. Ang account natin hindi sa bangko. Ang account natin sa langit. Unlimited check. Amen. Praise God. Kaya salamat, binigay ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. We need to remember previous blessing, answered prayer. We need to recall those answered prayers. Pag mayroon kayong kahilingan sa Diyos, alalahanin mo lang yan. Ang mga past na mga pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Okay. Alalahanin natin mga answered prayers. Number two. Sabi ng Panginoon kay Philip, 200 penny of bread is not sufficient. Amen. Number 2, pag mayroong malaking problema, rely on God's power. Amen. Don't rely your own power. Don't rely your own abilities. Don't rely your own strength. Mga kapatid, mabibigo lang tayo. Ito si Philip. Sabi ng Panginoon kay Philip, saan tayo bibili? Sabi niya, hindi kaya. Bakit? Sa kanyang kakayahan, sa kanyang kaisipan, sa kanyang understanding, sa kanyang resources. Hindi nga talaga kaya. Walang bakery na available nung gabing yan. Hindi kaya. Si Andrew, sabi niya, hindi rin kaya. Kulang, hindi sapat. Not sufficient. Kapiranggot. Hindi sapat. Why? Because they rely in their own resources. They rely in their own abilities. They rely on their own power. They rely in their own resources. They rely in their own strength. What we need is to rely on God's power. Our God is unlimited God. Ang solusyon ng tao ay limitado. Ang solusyon ng Diyos ay walang limit. Unlimited. Kaya don't rely your own strength, your own power, your own strength, your own wisdom. Trust God. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. Amen? Huwag tayong magtiwala sa ating kaisipan, sa ating talino, mga kapatid, sa ating karunungan. Mga kapatid, iba ang karunungan ng Diyos, iba ang isip ng Diyos, mga kapatid. Ang isip ng Diyos, unlimited. Ang isip natin, limitado, because our God is a God of miracle. Our God is a God of impossible things. Luke 1:37, for with God nothing is impossible. He can create something out of nothing. He created all things by His power, by the power of the Word of God, His Word. Amen? Kaya mga imposible sa atin, posible yan sa Diyos. Ang mga hindi natin kaya
kaya yan ng Diyos. Amen? Oo, mga problema natin, oo, kaya yan ng Diyos. Kahit anong laki, mga kapatid, ng ating problema, ang gagawin natin, magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng Diyos. Rely on God's power because our God is omnipotent God, powerful God. No. Yeah, trust on His power. Trust our burden to Him. Trust our problem to Him. No. Ano ba ang problema natin ngayon? You are in difficulties. You are in financial difficulties. You are in sickness. You have lack supply. Kulang ang kita. Kulang ang sweldo. Mga kapatid, kapos, mga kapatid. Trust God. Don't worry. We need to trust God. Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Amen. Ipaalam mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos ang ating mga problema, ipagkatiwala mo sa Diyos ang ating mga problema, gaano man yan kalaki, gaano man yan kaliit, walang malaki sa Diyos, mga kapatid, because our God is a powerful God. Magtiwala ka lang sa kanyang kapangyarihan. Amen? Makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Tingnan lang natin, mga kapatid, kung paano ang kapangyarihan ng Diyos, paano niya pinagaling ang 12 years issue of blood. Ang babae ay dinudugo, mga kapatid, 12 years. Pero, mga kapatid, pinagaling ng Diyos, mga kapatid, hinawakan na ng babae ang laylayan ng Panginoon, gumaling na. Ganun kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Laylayan pa lang yan ang hinawakan niya. Si Lazaro, ay binuhay ng Panginoon mula sa libingan. Ang pilay pinalakad ng Panginoon. Iyong bagyo pinatigil ng Panginoon. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng mga disciple. Siya ang Diyos nila Moses na naghati ng dagat na pula para makatawid ang mga anak ng Diyos. Siya rin ang Diyos natin ngayon na pinagkatiwalaan at pinaglilingkuran, na kapatid. Kaya, ang Diyos natin dapat pagkatiwalaan. Ang Diyos natin hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. No. We need to rely on God's power. Amen? Kaya when problem comes, rely on God's power. Not our own power, not our own flesh, but rely on God's power. Amen? Okay. Number 3. Oo. Number 3. Sana naman tayo. Ito sa verse 9. One of his disciple, Andrew, in verse 8, Peter's brothers said unto him, there is a lad which had 5 barley loaves and 2 fishes. Yung isang bata, mga kapatid. Pero sabi niya, nagduda pa si Andrew. Sabi niya, what are they among so many? No? Pero makita natin, kapatid, no? Ay, sabi ng Panginoon, make the men sit down. No? And Jesus took the loaves. When he had given thanks. Yan. Sa madaling salita, mga kapatid, yung bata, ay binigay niya sa Panginoon ang kanyang baon. Amen? So when crisis comes, great problem comes, amen, gawin natin, halimbawa, ang batang ito. Number 3, rejoice in giving. Amen? May crisis. Dapat hindi ibigay ng bata ito. Bakit? Kailangan ito ng bata. Panahon na ng kainan na. Gutom na ang bata, mga kapatid. Pero hindi nagatubili ang bata, mga kapatid. Ang sabi ng binigay ng bata sa Panginoon, masaya siyang binigay. Number 3 point, rejoice in giving. Amen? So medyo nagkambyo ang mensahe sa giving.
Ang giving ay hindi nawawala sa mensahe. Binigay ng bata ito, 5 loaves and 2 pieces sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema, sa panahon ng pandemic, mga kapatid, ay masaya na binigay ng bata sa Panginoon ang kanyang baon. He gave all his lands to the Lord. Amen. Oo. Maybe marami ang may baon doon. Oo. May mga matatanda doon, may baon. Oo. Pero hindi nilabas ang baon. Oo. Maraming mga tao doon, may baon. Pero hindi binigay sa Panginoon. Natakot silang ibigay sa Panginoon, baka sila ay magutom. Ganon may mga taong ganon. Hindi makapagbigay kasi takot magutom. Takot mawalan. No. Hindi makapagbigay, mga kapatid, dahil may pandemic. Ginawang dahilan ang pandemic, kapatid. So, para hindi tayo makapagbigay. Amen? Kaya kung ilang buwan ang pandemic, ganun din, hindi rin siya makakapagbigay. Oo. Yan ang nakakalungkot sa pangyayari ng Kristiyano. Bakit? Oo. Kasi mga kapatid, yan ang dahilan para sasara ang pintuan, ay ang bintana ng langit. Oo. Kaya nga, kahit dito sa lupa, pandemic, pati sa langit, magpandemic para sa iyo. Amen? Nagpandemic ang langit. Titigil ang pagpapala ng Diyos. Sarado ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Oo. Zero ang giving natin. No, hindi katulad ng bata. Rejoicing in giving. Masaya siya na ibigay sa Panginoon ang kanyang baon. Kaisa-isang baon. Kaya natin yan. Yung last na pagkain natin na dala, kaya natin ibigay yan sa Panginoon. Oo. Baka mahirapan ka. Oo. Baka yung baunan mo ay hindi mo pa ibibigay. Baunan lang yan, walang laman, hindi mo pa ibigay. Lalo pa kaya ang may laman. Oo, mga kapatid. Huwag nating dahilan ang krisis. Huwag nating gawing dahilan ang pandemic para hindi tayo makapagbigay, mga kapatid. Dapat maging rejoicing in giving. Maging masaya ka sa pagbibigay sa panahon ng pandemic, mga kapatid. Doon gagawa ang Diyos ng milagro sa buhay natin, mga kapatid. Doon ka pagpalain ng Diyos. Doon ka hindi pabayaan ng Diyos. Doon ka paapawin ng Diyos ng pagpapala, mga kapatid. Na wala, hindi sapat ang iyong lalagyan. Hindi sapat ang iyong sisidlan, mga kapatid. Hindi ka mauubusan kahit anong haba ng pandemic, mga kapatid. Basta ikaw masaya, nagbibigay, rejoicing in giving. Hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan, kapatid. Oo. Kesa minsan natatakot tayo magbigay. Oo. Pero ang bata sa panahon ng krisis, siya ay masaya na nagbigay sa Panginoon. Binigay niya ang kanyang buong baon. Amen? Buong baon binigay niya. Hindi niya hinati ang isda, hindi niya hinati. No? Kasi tayo pag nagbigay, hati-hatiin pa natin. Oo, maliit na, hatiin pa. Oo. Kasi wise. Oo. Wise ako eh. Hatiin ko muna. Oo. Ito ay sa umaga, ito sa gabi, ito sa ano. Oo. Mga kapatid, ang bata, wala na. Binigay niya ang lahat, mga kapatid. This boy gave all his lands to the Lord. All his lands to the Lord, pati ang baon. Pati ang baonan. So, ang bata na ito, makita natin sa lesson, hindi siya natatakot magbigay sa panahon ng krisis, sa panahon ng tagutom, sa panahon na may malaking problema. Mga kapatid, hindi siya natatakot magbigay dahil may pandemic, may krisis, kapatid. O, hindi siya natakot mawalan, hindi siya natakot maubusan, mga kapatid. Rejoice in giving. Amen? Natutuwa pa siya. Excited pa siya na ibigay.
ang kanyang baon. Amen? Dapat ganon tayo mga kapatid. Masaya tayo na nagbibigay. Rejoicing in giving, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kaya nga kahit may pandemic, mayroon tayong project, dapat tayo maging masaya na bahagi ng mga blessing na ito. Because giving, rejoicing in giving is the key of blessing. Yan ang susi ng pagpapala. Amen? Oo. Kaya nga lagi kong sinasabi, kahit anong gawin mong business, kahit ano mong puyat-puyat sa trabaho, kahit anong gawin mong overtime, kahit 24/7 ka na magtrabaho, kung hindi ka masaya, magbigay. Parang naglalagay ka ng tubig sa basket na butas na walang nangyayari sa buhay natin, kapatid. Oo, yung mga kita natin, hindi mo alam kung saan na pumunta. Bakit? Hindi ka masaya magbigay. Amen? Zero ang Diyos, kapatid. Oo, huwag nating i-zero ang Diyos. Bakit? Hindi zero ka sa Diyos. 6 na buwan na. You are still alive today. You eat 3 times a day. May snack, may midnight snack ka pa, may snack ka pa sa umaga, may snack ka pa sa hapon, may midnight pa. Oo. Marami kang snack, mga kapatid. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, kapatid. Hindi ka ginutom ng Diyos. Pero ang giving, walang record. Zero ang Diyos. Yan ang nakakalungkot, kapatid. Paano ka i-bless ng Diyos? Kaya lagi kalaman ng prayer request. Pray for financial needs. Pray for financial needs. Bakit? Nagka-problema ka sa financial needs mo because you have problem in your giving. Ang kailangan natin, kapatid, gayahin natin ang batang ito. Rejoice in giving. He gave 5 loaves and 2 fishes. Mga kapatid, maliit lang ito, mga kapatid, kung tutuusin. Oo. Pero tanda natin, hindi pinag-usapan kung gaano kalaki, gaano karami, gaano kaliit, mga kapatid. Ano man ang halaga nito, kapatid, ang mahalaga, masaya ka na nagbigay sa Panginoon. Yan ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Oo, kung paano ang puso mo, yung attitude mo, pagdating sa pagbibigay, ikaw ba ay masaya na nagbibigay? Amen? Anong sabi ng Biblia? God loveth a cheerful giver. Kaya mga kapatid, no? Yung ating binibigay, ay yan ay gamitin ng Diyos to perform His miracle. Paano magmilagro ang Diyos? Wala ka naman binigay. Amen? Nag-expect ka ng milagro ng Diyos, nag-expect ka ng blessing ng Diyos, na wala ka namang binigay. Oo, sa Panginoon. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Rejoice in giving. Oo. Para ano? To meet the needs, the work of God. So, para maabot natin ang mga kaluluwa na hindi pa naligtas. Marami pa tayong missionary na masuportahan. Marami pa tayong missionary na matulungan. Oo. Kahapon, mayroon tayong pinadalan na missionary. Oo. Pinadala natin. Oo. Hindi siya makapunta. Sabi ko, we will send you support. Oo. Ating missionary to going to Pakistan. Oo. Hindi pala marunong magtagalog yan. Oo. Naubusan ako ng English. Oo. Kaya sabi ko, magpadala ko. Binigyan ko personal doon sa kanyang home church. May mga kapatid nag-text, nag-message, ang saya-saya niya. Natutuwa siya, mga kapatid. Pag mayroon kang napasaya na mga missionaries, i-bless ng Diyos ang ating simbahan. Yan ang sekreto, mga kapatid, because God supply all our needs because we are faithful in giving to the missionaries. Amen? Naghahanap ako. Nahanap ko. Oh. Nung last week, punta ko ng Tansa. Sabi ko, Pastor, si Pastor kinausap ko, Pastor, yung missionary gusto ko makapagbahagi ang church namin.
Oo, padala mo ang iyong cellphone number. Padalan ko agad. Oo, pinadalan ko agad. Tuwang-tuwa, mga kapatid. Oo, missionary to going to Pangasinan. Oo. Oo. Marami pang mga missionary, kapatid. Tumatawag sa akin. Oo. Mayroon silang mga krisis, may problema. Sabi ko, sige, punta ka na sa Palawan. Oo. From Surigao to Palawan. Sabi ko, magkano ba from in the island of Surigao to Palawan? Sabi niya, Pastor, 1 oras lang. Palawan, Punsyap. Natutuwa sila. Amen? Oo. Oo. Nabuhayan sila ng loob. Na-revive ang mga missionaries. O, ang hirap sa probinsya, mga kapatid. Walang service. Walang katulad nito. Kaya pinagpala tayo, may mga live stream tayo. Sila, wala. 0 service. 6 months na walang service, hindi sila nakikita. Kaya mapalad kayo na tayo ay nakikita pa rin kahit sa live stream, mga kapatid. Ang tanong natin, kapatid, tayo ba ay masaya na nagbibigay? What we need is rejoice in your giving. Masaya ka. Ang masayang Kristiyano ay mga Kristiyano na matapat na nagbibigay. Yung bata na ito ay masaya. Hindi niya na naramdaman ang gutom, mga kapatid, nung binigay niya. Oo. Walang gutom pag ibigay mo. Rejoice in your giving. Kung faithful ka sa giving, keep on rejoicing. Enjoy in your giving, mga kapatid. Oo. Enjoy in your giving. Oo. Okay, next. Oo. Next, napakaganda. Dito na, last na. Oo. Sir, dito. Sa verse 12. Yan, verse 12. And 13, when they were filled, they said unto the disciples, gather up the fragments that remain, and nothing be lost. Amen. Nothing be lost. Ang ating binibigay, hindi sayang. Ang ating binibigay, mga kapatid, ay hindi yan kawawalan. Oo. Nothing be lost. Hindi sayang. Mga kapatid, no? Huwag kang may ginayang sa ating pagbibigay sa Panginoon dahil hindi siya naghinayang para sa atin. Hindi siya naghinayang na ibigay ang kanyang buhay sa cross hanggang sa kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. So, kaya dapat hindi rin tayo maghinayang nagbigay sa Panginoon. Nothing be lost. Amen? Anong nangyari, mga kapatid? Pag ikaw ay masaya na nagbibigay. Oo. Ang sabi ng verse 13, they gathered them together and filled 12 baskets of of fragments. Garments pa. Fragments. Maraming sobra. Fragments. Pag ikaw matapat sa Panginoon, maraming surplus. Maraming fragments. Oo, fragments. Kaya ang mga binibigay natin para sa iba, fragments lang yan. Fragments lang yan. Barya-barya lang yan. Oo. Hindi pa yan buo. Mga barya-barya lang. Oo. Patid. 12 baskets. Oh, ano ang number 4? The reward of our giving. Bawat binibigay natin sa Panginoon, hindi pwede na wala kang reward. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain ng Panginoon. Oo. Kaya ang pagbibigay na masaya ay hindi ka
hindi ka maghihirap, hindi pampahirap sa'yo, kapatid. Bakit? May reward ang bawat pagbibigay. We cannot outgive God. Sabi ng Luke 6:38, give and it shall be given. Sipin mo yan. Give and it shall be given. Magbigay ka para bibigyan ka. Ay wala kang binigay, nag-expect ka pang bibigyan ng Panginoon. Huwag ka na mag-expect, kapatid. Give. Anong sunod? It shall be given. Wala kang binigay, kundi wala rin ibibigay ang Diyos. Ganun lang kasimple ang prinsipyo ng Diyos. Katulad din yan sa 1 Corinthians 9:7. Sowing and reaping. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Pag tanim ka ng marami, marami kang anihin. Kunti ang tanim, kunti rin anihin. Wala kang binigay, hindi wala ka rin tatanggapin. Ganun lang kasimple. Don't expect blessing if you are not faithful in your giving, because giving is rewarding. There is a reward. The lad gave 5 loaves and 2 fishes. Ang liit ang binigay niya, konti ang binigay niya. Pero mga kapatid, hindi sayang ang binigay sa kanya. Sobra ang blessing. Sabi ng verse 13, remain over. Over. Ano yung salitang over? Sobra ang pagpapala ng Diyos. Remain, sobra. Over and above. Sipin mo yan. Over and above. Sobra. Sobra ang pagpapala ng Diyos. Ang balik ng Diyos, pasobrahan niya palagi. May pasobra lagi ang Diyos. Hindi ka tipirin ng Diyos. Bigyan ka ng sobra-sobra, more and over. Tingnan na over. Lampas. Sobra. Overrunning. Overflowing. Mga kapatid. Ang sabi niya, over, remain over, and above. Above. Above pa. Higit pa sa iniisip mo. Mga pag nagbigay ang Diyos, higit pa sa iyong iniisip. Oo. Yung iniisip namin, lang. Yung sasakyan, biyos lang. May biyos, okay na. Oo. Tapos nagbago, sige, bansa na lang, okay na. Sabi ng Panginoon, ang liit niyan. Ibibigyan kita, higit dyan. Ayun, binigay ng Panginoon. Mga kapatid, ang blessing ng Diyos, higit sa ating iniisip. Higit sa... Kaya mga kapatid, we cannot outgive God. God will give us reward out of 5 loaves and 2 fishes. Ang balik ng Diyos, 12 baskets. Hindi ko alam kung anong formula, anong mathematics, anong programa ang ginamit ng Diyos. Bakit ang 5 loaves equals 12 baskets? Hindi ko na alam. No. Kung ano ang mathematics ang ginamit ng Diyos. Amen. Hindi pa yan, kapatid. Oo. Ang blessing, free delivery pa. No. Hinatid pa ng Grab. Ang mga driver, disciple, tag-isa-isa silang Grab, may dalang basket, dineliver doon, door to door, sa tahanan ng bata. Nagulat ang nanay. Amen? Amazing ang pagpapala ng Diyos. Ano ba ang nangyayari? 5 loaves and 2 pieces ang baon mo. Bakit ganito? 12 baskets na. Amen? Tuwang-tuwa ang mga disciples. Sabi niya, gather the fragments. Oo, ginather nila 12 baskets. Siguro isip ng mga disciples, 12, sakto. 12 tayo. Sakto, tag-isang basket sa atin. Sabi ng Panginoon, oy,
Hindi yan sa inyo. Hindi kayo ang nagbigay ng 5 loaves and 2 pieces, kaya kayo lang ang tagadala. I-deliver ninyo yan sa nagbigay ng 5 loaves and 2 pieces. That is my reward. Amen? God will reward more than what we give, more than what we think. Na kapatid, kaya nga ang giving dapat is not burden to us. Enjoy in your giving. Pag matapat ka sa pagbibigay, proven na yan, kapatid. Walang krisis, walang pandemic, walang lockdown, kapatid. Pagdating sa pagpapala ng Diyos, i-reward ng Diyos the reward of blessing, reward of our giving, mga kapatid. Kaya hindi pwede na hindi ka pagpalain ng Diyos kung matapat ka, kapatid. When great problem comes, tapos na po ako, remember the previous blessing. We need to recall those answered prayers. Count your blessing, name them one by one, and rely on God's power. See the power of God. Rejoice in your giving. Masaya ka pang nagbibigay. The more you give, the more God bless you. Amen? And God will reward our giving. Amen? No? Bakit strong ako mag-preach nito? I experience the reward of blessing ng Panginoon. Yung mga pagpapala na ating natanggap sa Panginoon, reward lang yan ng Diyos sa atin. At marami pa siyang mga reward, incoming rewards, mga kapatid. Not masusurprise ka, mga kapatid, because our God is wonderful, amazing. Katulad ng inawit ni Sister Claire. Kaya when great problem comes, alam mo na ang gagawin. Count answered prayers. Trust God. Don't forget your giving. And out of your giving, may resulta, may reward ang Diyos. Mga kapatid, it's a rewarding. May reward, kapatid. Hindi pwede. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka bibigyan. Walang kapalit ang ating binibigay. O hindi siya papayag, kapatid. Diyos yan. Diyos siya. Hindi siya papayag na sobra-sobra ang iyong binibigay. Dapat ang Diyos ay pasobra ang kanyang pagbabalik sa atin. Be faithful to God. Trust Him more and more. No. Count your blessing. Name them one by one. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, thank you again tonight. Thank you for this great message, Panginoon. Alam, pinakita niyo sa amin kung ano ang aming gagawin sa panahon ng may mga malaking problema, may pandemic, may mga krisis sa buhay ng bawat mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Inilatag ninyo sa amin. Binigyan mo kami ng example, Panginoon. No. Nandyan ang bata na tinuruan kami kung paano kami inyong pagpalain sa gitna ng krisis, sa gitna ng problema. Nandoon ang pagbubuhos mo ng mga pagpapala sa iyong mga anak at nag-i-enjoy ng pagpapala ng Diyos sa gitna ng krisis na ito. Habang tinutugtog ang awit paanyaya, gusto mong ma-enjoy sa panahon ng pandemic, nag-i-enjoy ka sa mga reward, sa mga blessing ng Diyos. Sige po, alalahanin mo ang mga pagpapala ng Diyos na nakaraan. Huwag mong kalimutan ang mga answer prayer mo. Magtiwala ka lalo sa Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Gaano man kalaki ang iyong problema, mas malaki, mas makapangyarihan ang ating Diyos. Rejoice in your giving. Yan ang sikreto ng pagpapala ng Diyos.
Diyos. Yan ang susi ng langit para bubuksan niya ang durungawan ng langit para ibuhos niya ang pagpapala para sa iyo. Kaya may rewards ang Diyos sa atin. Sige po. Kung na-bless ka sa amin why not come in the altar? I-enjoy ko ang blessing ng Diyos. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for the wisdom. Thank you for the message that was bestowed upon the servant. Thank you for the power and guidance, O God. Salamat po sa mga anak ninyo, lumuluhod, lumalapit. Hindi ko alam ang kanilang mga problema. Hindi ko alam ang kanilang mga naranasan na mga pagsubok. Salamat, ikaw ang Diyos na mga pangyarihan at pwedeng pagkatiwalaan ng aming mga problema. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa mensahe. Salamat sa bata na ginamit mo para turuan kami maging matapat sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ginawa nyo maghapon. Salamat din sa mensahe kaninang umaga. Salamat sa mga kapatiran na kasama namin. Thank you, God, for your another great message again. Thank you for the revival. Salamat sa mga anak nyo na lumuluhod, lumalapit. You know their heart, you know their needs, O God. Tulungan mo po sila, Panginoon. Answer their needs, supply their needs, O God. Salamat po sa inyong mga salita na binigay nyo sa amin. At ang lahat ng ito ay binabalik ko ang pasalamat at papuri. Ang lahat ito aming dalangin, and all the people say, Amen. Praise the Lord. I hope you enjoy our message tonight. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. We preach the Bible. Amen. Praise God. Okay. Sambahin na po natin ang Diyos sa pamagitan. Rejoice in our giving. Amen. Tuwagin na po natin ating asal.
pasalamatan natin ang ating mga handog pasalamat sa Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa pagpapala namin pong natanggap mula sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Tunay nga po, Panginoon, na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong mga buhay. At salamat po sa pagkakataong ito na muli ay may balik po namin ay po mga tithes and offerings. Dalain po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts sa aming pong pagbibigay. At dalain ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang salaping na malilikom sa gabing ito magamit sa ikalalago po ninyo pong ministry, lalo na po sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. At kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa, patuloy na mag-iingat at magpapaunlad sa mga source of income ng inyo pong mga anak at patuloy na kayo po magpo-provide ng pangangailangan po ng bawat isa. At lang pong ay mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin niyo po kami. Ito lang pong aming samot dalangin sa tayong pangalan na inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Please us again. Amen. Praise the Lord. Offering tayo ulit. Masaya eh. Amen. Gusto namin sana mag-offering ulit eh. Saya ng kanta na yan eh. Amen. Sige, sunod na lang. Amen. Salamat sa tawag dyan? Operatory music. Amen. Salamat at iba dito napapasayaw. Page number 52. Count your blessings. Amen. Page 52. Awitin po natin. Count your blessings. On the first stanza, all together sing. When upon let's billows you were tempest tossed, when you were discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Amen. Called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings,
name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had on the third verse. When you look at others with your lens and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings money cannot buy, your reward in heaven or your home on high. Count your blessings one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath on the last verse. So may the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is up for all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Amen. Standing at tawagin po natin ang ating pianista upang manalangin. Amen. Tayo po ay manalangin para sa gabing ito. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa mensahe, Panginoon, na inyong binigay po. Salamat sa mga bagay na aming natutunan, Panginoon, na may mga solusyon sa bawat problema, Panginoon, sa amin. Meron man po sa kalagitnaan namin na ngayon namumroblema sa kanyang spiritual life, financial needs, o anuman, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo siya ng wisdom kung ano yung mga bagay, Panginoon, na kanyang magagawa at magiging desisyon, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng solusyon ng bawat problema na kanya nararanasan. Ganon din, Panginoon, patuloy niyo po kaming pagtibayin bilang isang Kristiyano, bilang iyong anak. At alam po namin na dumarating sa aming buhay, Panginoon, na kami po minsan nanghihina. Pero Panginoon, kami umaasa lamang sa iyong kalakasan at kapangyarihan sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, sa pang-araw-araw naming gawain, sa mga bukas, Panginoon, na papasok sa kanilang mga trabaho. Panginoon, sila po iyong gabayan, ilayo sa anumang sakit at anumang karamdaman, Panginoon, na hindi maganda. Nawa, Panginoon, ingatan mo sila itong buong linggong ito. Panginoon, proteksyonan sila ng inyong banal na dugo. At ngayong linggong ito, buong linggong ito, alisin mo ang anumang tangka ng kaaway sa aming buhay, Panginoon. At kami aasa sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At nawa ay hindi maghari ang aming kaaway, nire-rebuke namin ito sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong linggong ito ay napuri ka namin, napasalamatan, nasamba, Panginoon. Kami umaasa na ang iyong proteksyon ay nasa amin sa buong linggo hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ay makabalik po kami, Panginoon, ng masaya, Panginoon. Muli, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. Sa mga nandito, ingatan niyo sa kanilang pag-uwi. Bigyan niyo safe travel. Ganun din mga maghahatid ay bigyan, Panginoon, ng protection, Panginoon, covered with your precious blood. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga pagkukulang, at ibalik niyo po kami sa lahat ng mga programs ng church na ito, Panginoon, True Life. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tomorrow, don't forget our morning devotion.
Well, my mama read a story from the Bible long ago about Shadrach, Meshach, and old Abednego. How the wicked king commanded they be thrown into the flame because they would not bow and then deny their father's name. Mama said the king stood high upon a balcony so tall. When he looked in, he was shocked by all the things he saw, 'cause he thought that he would find them lying dead upon the ground. But instead of 3, he counted 4 up walking all around. Then I said, Mama, wait a minute, there's one thing that I must know. If 3 went in and 3 came out, then where'd that 4th man go? And I never will forget it. Mama danced across the floor. These are the words I heard her say while shouting through the door. She said, he's still in the fire and he's walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name. And he can still deliver by his almighty power. While here below, it's good to know he's still in the fire. I said he's still in the fire and he's walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name. And he can still deliver by his almighty power. While here below, it's good to know he's still in the fire. While here below, it's good to know he's still in the fire. Well, now, my friend, you may be destined to face life's hottest flame, but I'm glad that I can tell you through the power of his name, not one flame of fire will touch you. You'll come through it and you'll tell, yesterday, today, forever, God is still alive and well. I said he's still in the fire and he's walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name. And he can still deliver by his almighty power. While here below, it's good to know he's still in the fire. While here below, it's good to know he's still in the fire.